yan na natin, meeting natin yung kausap natin sa KGG. Bilhin daw yung phone ko eh. Yeah, boy. Ano na naman tayo? Mabudol na naman tayo. Nag-message lang niya. Sabi niya, have to run out quickly. I'll message you when I get back to town. Have to run to Vanderhoof. Yan. Hindi na nakapaghintay. But we'll just go anyways. We'll see if he's there or not. Spend my gas just to see him sa mall. I was gonna get him to come to the house and get the phone S22. Pero I don't know. Sounds shady yung kanyang mga sinasabi. So we'll see how it goes. So I've been watching YouTube University about investing, how to be smart with your money, cash flow. So instead of putting it in your checking account, you can invest it. It says like say if you're with CIBC or ICBC, ano ba yan, CIBC pala, or Bank of Montreal, let's say. So instead of putting it in your checking account, I heard you can put it in the bank's stock or ETF. So it's much better para may return. If it's just sitting there in the savings or checking account, maliit lang yung interest na kikitain, no? It's not even equal to the inflation. So it's better to just buy the bank's stock or ETF. Index funds is ETF is a bunch of companies all in one, right? And then it's getting managed by pero MER ang tawag nila, management something fee, but they said it has to be like lower than 1% MER. So say per year is 0.06 MER per 1,000 mong investment is like, I guess is $6 MER. 0.06 sa 1,000 or $60. I think it's $60. And we'll see if he's here. Day off natin ngayon eh. So tumawag na ako sa Telos kasi tumaas yung bill. 105 lang yung 105 yung ayan, yung kaming binabayaran. Tapos na ata yung tawag nito, yung mga credit na nilalagay. So tumawag uli ako kasi nakita ko may perks kami sa work pagka tatrabaho ka sa certain corporation. Pero sabi niya kakasign ko lang, so it doesn't wanna get me billed yung cancellation fee. So dinagdagan na lang ng another off na $20 off a bawat bill. So I guess plus tax. And then it's gonna give me a one-time $100 credit for the next billing. Yan. Mag-gym na lang tayo habang tayo naghihintay dun sa bibili ng phone. Mga alas 3 daw siya darating. So tayo sa Good Life. Mag-ano rin pala tayo ng mamaya. Yung lawn grass natin kumapalagad. Kailangan linisin. Bili tayo ng sunglasses dahil maliwanag masyado. Mainit ngayon, 18 degrees agad. So that's like summer-like. Pero maulap sa labas kaya hindi kasing init. But summer's here. This would only last couple months. So take advantage pagka sa Canada. Kasi ito yung time na lahat sumisibol. Spring. Tapos yung mga buto, yung mga tulips, ngayon karamihan yan yung unang sumisibol, mga tulips. Tapos mamatay ang tulips, and then yung mga seeds na
after ng tulips. Mga tomatoes, yan. Daming tanim na binibenta sa superstore. Yan, kaya kailangan mong enjoyin ng labas. Kasi ikaw din, sa winter, ayaw mo rin masyadong lumabas eh. So ngayong time na lumabas ka para you get the vitamin D and mawala yung depression. Pag winter months kasi minsan ka lang maarawan pero may araw dito mainit, masakit sa balat, hindi kagaya sa atin na parang mainit nga pero humid. So ibig sabihin merong sa air, water sa air, right? So inaabsorb ng heat yung inaabsorb ng water sa air yung heat. So it comes out as humidity. Pansinin nyo pagka yung dry yung air, walang masyadong humidity, o sa kagaya ng sa Vegas, dito sa Western, dry yung air. So punta ka sa shade, kahit mainit, hindi ka masyado papawisan. Pero dun sa mga humid na place, kagaya ng Florida, pag nasa shade ka, yan pa rin, papawisan ka talaga pag may humidity. Sa East Coast, ganun din. Sa Ontario, pag summer, very humid, kaya kailangan nila ng air conditioning nun. Pero dito rin minamandate na nila air conditioning. Sabi kasi nung dati kong manager nag-hire sa akin, di wala na siya doon sa pinagtatrabahuan ko. Kasi binenta niya yung bahay niya, nagpagawa siya ng bahay sa Bunis, ibig sabihin dun sa mga malayo sa syudad. But minamandate ata ng province, or I don't know if it's province or city, na kailangan may air conditioning. Na miss daw niya yung deadline nung kanyang nung mandate na kailangan may air conditioning. So it's like he said it's like 30,000 more, I think, sa contractor, no? Kaya yun. So we'll go to Good Life and do some exercise para medyo pawisan tayo, para mabawasan yung mga toxins natin sa katawan. I could go to sauna, but it's better exercise, build some muscle para medyo malakas tayo. Tayo ayos. Meron tayong Moritz, konti na lang, chocolate. Nakuha ko to sa mother ko paborito niya to Kaya pagka nakikita ko sa Costco, binibili ko. Pero nagmamahal siya. Sarap. It melts in your mouth. Tapos lang natin ng mag-gym workout. So shoulder, tsaka yung kettlebell ginawa ko. Tsaka yung medyo inclined bench press. Tapos nag-sauna tayo ng 40 minutes, I think, or 30 minutes. I'm not sure. Wala kasi walang time dun But, yeah. Mumula yung mata ko dahil dun sa pawis ata. Pagka, nung nagano ako, nag-sauna. Kaya, ayan, bibilis nitong mga to. Nang mag-slow down. Luto tayo ng yung corned beef. Ayan natin ito. Mabilisan lang. Pagkita ko ng kawali. Tapos, hangin natin itong sahog. Sibuyas, kamatis, sibuyas, bawang, ginger. Napainit ko yung coconut oil na lang. Lagay natin na mabilisan lang. Sangkap mantika, wala na pa tayong mga vegetable oil Dati ginagamit kami canola, pero kay Dr. Berg, sabi ni Dr. Berg, may industrial oil daw yun Pero yun yung din ng Alberta. Isa din sa mga staples nila sa economy. China. Ayan. Sa consumers, consumerism. Tapos lagyan natin ng yung coconut oil, Yung coconut oil.
Na tayo ng isang tablespoon. Bango ng amoy ng coconut oil eh. Ito lang. Yan kasi para mas maganda sa katawan yan. Sige na natin lahat to. Ito nga pala yung convict roots nila. Pwede. Yan yung pagkain natin ngayon. Corn beef na may bawang sibuyas at luya. May salt and pepper, paprika, and konting suka. Kain tayo. Quick, 20 minutes.